Sitwasyon na maraming tao, maraming dumidikit sa atin. Alisto lang tayo sa ating mga cellphone at yung mga pera natin. Mas maganda na meron tayong separate na pambayad lang talaga na amount sa ating bus or sa ating mga sasakyan. Huwag yung para maglaladlad ka at pakikita mo marami kang dalang pera. Kung gagawin man natin yung dapat sa mga private area na tayo lang ang nakakakita. Okay, sa yung sinasabi nyo kanina bago tayo nag-on air, ang usong-uso din dito pagka ganitong panahon na maraming pasahero ay yung salisigang. Meron po. Mga salisi dito, kunyari, nililinis yung sasabihin, meron kayong dura sa likod. Nililinisin ng isang tao, pero distraction lang. At yung isa naman, pinuduputan kayo. Yung kumbaga nililito. Apo. Nililito. So ito, ano naman po yung maibibigay ninyong advice doon sa mga kababayan natin na pagka bumiyahe, kulang na lang dalhin lahat yung gamit sa bahay? So ano po, ang advice natin, travel light and dapat laging alerto. Dapat mas maganda na yung isang makakatakbo tayo kung sakasakali. At kung lalo-lalo na pag may mga dala tayong bata, agad nating ma-assist yan, mahahawakan natin. Nakita natin, napakaraming mga bata rito at saka mga senior citizen. Saka dapat na pagbibiyahe, dahil meron kayong mga ginagawa inspection dito bukod pa doon sa mga security guard, ano po yung dapat wag magdala ng mga bagay na matatalim, yung mga hindi dapat dalhin? Opo, kung hindi natin maiwasan talaga, magdala lang tayo ng mga essentials natin, yung kailangan lang. Huwag na tayo magdala ng mga bote, mababasag, baka makasugat, matatalas, mga balisong. Lalo-lalo na ngayon, gun ban, bawal ang baril talaga. Maraming salamat. Si Police Superintendent Victor Arevalo, ang OIC po ng CPD Station 10. Mamaya po, magbabalik kami, bibigay naman kami sa inyo ng tips kung paano magiging maayos po yung pakiramdam kapag kayo ay naglalakbay, lalo na kung malayo ang inyong mga pupuntahan. Pansamantala, balik muna tayo sa studio. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng tamang asim na sukang Silver Swan. Kami magkasama ni Luan today. Yes. Oo nga. Very good itong ating unang balita dahil full of hope ang una nating showbiz news ngayong Holy Monday tungkol ito sa happy wedding ng dati nating kahiritan na si Sunshine Dizon. Yes, at finally, personal na nga pong nagkwento itong si Shine tungkol sa kanyang very intimate at very secret na kasal. Watch this. I wanna watch it! Let's watch it. Sunshine Dizon, kinumpirma na ang pagpapakasal. Kahapon sa dressing room ng Party Pilipinas, masayang kinumpirma ni Sunshine ang pagpapakasal niya sa kanyang non-showbiz boyfriend na si Timothy Tan. I'm very proud that I am married, happily married to John Timothy Tan. He's a pilot. Kasabay ng happy and proud confirmation ni Sunshine sa kanyang kasal, sinagot na rin niya ang napapabalitang itinago raw niya sa publiko at sa kanyang magulang ang nasabing kasal. Wala hong pwedeng magpakasal sa panahon ngayon na hindi alam ng magulang, di ba? At hindi po maganda yon. Dapat talaga humihingi ng blessing sa parents, sa family. Ang ina ni Sunshine na si Mommy Dorothy, happy rin kaya sa naging desisyong pagpapakasal ni Sunshine? Siguro hindi siya na nagpakasal kung hindi ako boto sa kanya. Mabait siya kasi. Mabait? Oh, of course, kilala ko. Matagal yung barkada eh. Akala ko magkaibigan lang eh. Hindi ko alam mayroon pa lang sa loob. Namumuo. Ganun lang. Happy ako talaga. Kasi Matapos ngang maging Mrs. Sunshine Dizon Tan, kailan naman kaya siya tatawaging Mommy Shine? I hope not too soon because it's gonna be hard for me because nga I'm in school right now and I really plan to finish my schooling. Ang bahaging ito ay inihatid sa inyo ng tamang asim na sukang Silver Swan. Alright, congratulations and best wishes. Yes, congratulations, sa inyong Shine. mag-asawa, Mr. and Mrs. Tan. Mrs. Tan. Nako, Shine, magkwento ka naman. At actually, yun yung una nung binalita ni Kuya Lar nung una. Parang yun yung unang concert. Ano, kamusta si Mommy Dorothy? Alam naman niya, di ba? Oo, Alam niya talaga. buti Hindi naman naman. itinago sa kanya ni Shine yun. Correct. Happy naman sila. Oo, dahil hindi buo ang araw na yan kung wala syempre ang pinakamamahal niya si Mommy Of Dorothy. course. Of course. At samantala, dahil syempre nga ito ay Holy Week na pero karamihan doon sa mga, syempre lalo na yung mga kabataan,
mahilig gumimik-gimik at lumabas pa rin. Ano? At of course, Holy Week destination na paborito talaga natin ay ang Boracay. At sino pa ang nandun? Ay nako, Suzy. Eto, makigimik tayo. At alamin natin kung ano nga ba ang gimmick ng mga stars dyan sa Bora. Nandun ngayon ang kasama nating si Kuya Lar Santiago. Ang Kuya tagabantay, KL! How are you? Hi, good morning, Sue. Good morning, Juan. Good morning, KL. Good morning, KL. Kamusta naman ang Boracay so far? Ayun, ito na, nag-isda ng magdatingan yung mga tao, yung mga bakasyonista. In fact, kahapon, nung pumunta tayo dito, puno na ang eroplano at Wow. talagang mahaba na rin ang pila sa airport. Tapos, ang pagdating sa Boracay, nadatnan ko na siyempre yung mga yung mga nagsa-sunbathing dyan, yung mga dami-daming mga... Nagpapamasahe sa beach. Oo. At so wala pa akong nakikita mga celebrities except for one. Nakita ko dito si John Joven, yung Yes, si John! lead vocalist. Lagi natin nagiging guest yung lead, Sa Primo. yung member, leader ng Primo. Yes. Yun. Hi, And then, John! oo. Tsaka yung asawa daw niya, nanawagan daw si Connie, yung asawa niya at mga anak niya. at mga Nandyan. kaibigan. Iwan siya dito. Nandiyan dyan sila sa Boracay. Hi, Chris! Ayan, and may mga artista na nagsabi na pupunta sila dito. In fact, as early as mga kailan ka ba huling nakausap si Iwamoto, sinabi niya na pupunta siya rito. Yung iba kasi nag-Party Pilipinas pa kahapon. That's kaya, right. and then mayroon pa uling Party Pilipinas sa Araneta bukas. Oo nga. So, baka after ng Party Pilipinas, magsusuguro na sila dito dahil siyempre holiday at maraming gustong dito magpalipas ng Holy Week. O Kuya Lar, habang wala pa naman sila, edi magpasan. Oo nga. Ikaw naman muna dyan. Mag-enjoy ka muna Yes. dyan. Pamasahe. Ayan, Sabay pa tayo. correct. Mag-shopping sa Talipapa. Diba? Umemot, magpa-picture-picture. Yes. Picture. Oh, yes. We miss you here, Kuya Lar. We'll see you soon. Okay, thank you, Sue. Thank you, Luan. Salamat, Thanks, Kuya Kuya Lar. Lar. Ayan po si Kuya Lar nag-uulat mula sa Boracay. May mga showbiz news pa kami later, kaya abangan niyo po yan. And there's more. Ito na agad. Ayun pala yun. Ito na. yun. Nagbabalik na po kami. Yon, buti inabangan nyo kagad kami. Ihirit namin ng successful birthday concert ng ating kapusoang Alger Abrenica. Yes, nandun ako, Suzy. Woo! Yes, Okay, naki-celebrate ako. Nag-enjoy ako sobra. At sa kaarawan ni Alger, syempre, may special gift si Chris Bernal. Kung ano yan, malalaman nyo mamaya sa aming pagbabalik dito lang sa Unang Hirit!